Kaibigan, kapatid, ikaw na nakikinig sa mensaheng ito ngayon. Hayaan mong lapitan kita ng may pagmamahal, may pag-unawa at may malambot na puso. Alam ko kung gaano kabigat ang iyong pasan. Alam ko kung paano ang pakiramdam na pagod ka na. Hindi lamang sa katawan, kundi pati sa damdamin, sa isip at sa kalaliman ng iyong diwa. May mga umaga na parang ayaw mo nang bumangon dahil alam mong muli ka na namang haharap sa parehong mga hamon, parehong pagkabigo, parehong pag-aalala, parehong lungkot. May mga gabi na habang ang buong mundo ay payapang natutulog, ikaw ay gising pa rin. Nakatingin sa kawalan, tahimik na tumutulo ang luha habang hawak mo ang iyong dibdib na tila masikip na masikip. At sa iyong puso, paulit-ulit mong tinatanong, Panginoon, hanggang kailan? Bakit kailangang maging ganito kahirap? Bakit parang walang katapusan ang lahat? Bakit parang ang iba ay maaayos ang lahat? Habang ako ay patuloy na lumalaban, naghihirap at tila walang nakakakita. Minsan, tila mas madali na lamang na tumigil. Bitawan na ang lahat. Sumuko na. Sabihin na hindi ko na kaya. Ngunit, bago ka gumawa ng anumang desisyon, bago ka tuluyang bumitaw, maaari bang manatili ka rito? Hihintayin kita. Pakinggan mo ang mensaheng ito mula sa kaibuturan ng puso ko at mula sa salita ng Diyos. Dahil narito ang katotohanan na nais kong itanim sa iyong puso. Hindi ka dapat sumuko. Kailangan mong magpatuloy dahil may Diyos na kasama mo. May mga plano siya at hindi pa tapos ang kwento ng buhay mo. Number 1. Normal ang makaramdam ng pagod, ngunit huwag itong hayaang maging daan ng pagsuko. Huwag mong isiping nagkasala ka dahil pagod ka. Tao ka lamang, may hangganan ang lakas ng tao. May mga sandaling nanghihina tayo. May mga panahong tila nauubusan na ng dahilan upang lumaban. Pero hindi ibig sabihin na mahina ka dahil nakaramdam ka ng bigat. Ang pagod ay patunay na lumalaban ka. Hindi senyales na dapat ka nang sumuko. Kahit si Jesus ay nakaramdam ng lungkot at bigat. Kahit si Pablo ay nakaramdam ng pagsubok. Kahit ang mga dakilang lingkod ng Diyos ay dumaan sa lambak ng dilim at pag-asa. Kaya huwag mong sabihin, dahil nahihirapan ako, ibig sabihin ay pinabayaan na ako ng Diyos. Hindi. Kabaligtaran niya. Kapag mas matindi ang iyong pinagdaraanan, mas malapit ang paggabay ng Diyos sa iyo. Kapag mas ikaw ay nanghihina, doon mas nagiging ganap ang kapangyarihan ng Diyos sa iyo. Sabi sa 2 Corinto chapter 12 verse 9, Sapat na ang aking biyaya sa iyo, sapagkat ang kapangyarihan ko ay nagiging ganap sa kahinaan. Kaya kung pakiramdam mo ngayon ay wala ka ng lakas, ito ang pinakamagandang pagkakataon upang umasa sa lakas ng Diyos. Hindi niya hinihiling na magpatuloy ka gamit ang sarili mong lakas lamang. Ang lakas mo ay sapat lamang hanggang dito. Ngunit ang lakas ng Diyos ay walang hanggan. Kapag ikaw ay mahina, siya ang iyong lakas. Kapag ikaw ay walang pag-asa, siya ang iyong pag-asa. Kapag wala ka ng kayang gawin,
doon pa lamang nagsisimula ang pagkilos ng Diyos. Number 2. Hindi pa tapos ang kwento mo. Huwag isara ang aklat bago ang huling pahina. Isipin mo ito ng mabuti. Ang iyong buhay ay isang aklat na isinusulat mismo ng kamay ng Diyos. Kabanata-kabanata, pahina-pahina. Isinusulat niya ang bawat detalye ng iyong buhay. Ngunit sa kasalukuyan, marahil ay nasa kabanata ka kung saan puno ng lungkot, puno ng hirap, puno ng pagkabigo. Tila masama ang lahat, tila walang patutunguhan. Ngunit, pakinggan mo ito ng mabuti. Ang kabanatang ito ay hindi pa ang huling pahina. Marami pang kabanata ang darating. Marami pang biyaya na iyong matatanggap. Marami pang tagumpay na iyong makakamit. Marami pang pag-ibig na iyong matatanggap. Marami pang kagalakan na iyong mararanasan. Kung susuko ka ngayon, hindi mo makikita ang pinakamagandang bahagi ng kwento mo. Ang Diyos ay hindi sumusulat ng malungkot na wakas para sa taong nagtitiwala sa Kanya. Ang kasalukuyang kabanata ay maaaring puno ng luha. Ngunit, ang huling kabanata ay nakasulat na may pag-asa, may liwanag, may tagumpay. Huwag mong husgahan ang iyong buhay batay lamang sa kasalukuyang pahina. Huwag mong husgahan ang plano ng Diyos habang nasa gitna ka pa lamang ng proseso. Sabi sa Jeremiah chapter 29 verse 11, Sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon. Mga planong para sa inyong ikabubuti at hindi sa inyong ikasasama, upang bigyan kayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. alam ng Diyos. Alam niya ang iyong pinagdadaanan. Alam niya kung gaano ka napapagod. Alam niya ang bawat luhang pumapatak sa iyong pisngi. At alam niya kung paano matatapos ang iyong kwento. Ang sinabi niya, pag-asa at magandang kinabukasan. Ibig sabihin, ang kasalukuyan mong hirap ay patungo sa isang napakagandang wakas. Huwag mong isara ang aklat bago pa mabasa ang huling kabanata. Magpatuloy ka dahil ang pinakamagandang bahagi ay hindi pa dumarating. Number 3. May layunin ang bawat hirap. Walang luha na walang kabuluhan. Madalas nating tanungin ang Diyos, bakit kailangang maging ganito? Bakit ako? Bakit ganito katagal? Nais kong sabihin sa iyo, walang saysay ang mga paghihirap at pagtitiis sa buhay ng mga taong nagtitiwala sa Diyos. Walang isang luhang walang kabuluhan. Walang isang araw ng paghihirap na walang layunin. Ang bawat sakit, bawat pagkabigo, bawat paghihirap, bawat gabi ng pag-iyak, lahat ito ay may kabuluhan sa kamay ng Diyos. Alam mo ba kung paano nagiging dalisay ang ginto? Inilalagay ito sa apoy, hindi upang sunugin at sirain, kundi upang matunaw, matanggal ang lahat ng dumi, kalawang at hindi kailangang bahagi. Habang mas matindi ang apoy, mas nagiging dalisay, mas makinang at mas nagiging mahalaga ang ginto. Hanggang sa lumabas ito mula sa apoy, dalisay, walang dumi at napakakinang. Ganyan ka rin kaibigan. Ang mga pagsubok na iyong pinagdaraanan ay parang apoy, hindi upang sirain ka, kundi upang linisin ka, patibayin ka, hubugin ka, at gawing mas mahalaga sa paningin ng Diyos. Ang bawat hirap ay humuhubog sa iyong pagkatao.
nagpapatibay ng iyong pananalig at inihahanda ka para sa mas dakilang pagpapala. Kung walang apoy, mananatiling kang madumi at walang kinang. Kung walang pagsubok, hindi mo malalaman kung gaano katatag ang iyong pananalig. Sabi sa 1 Pedro chapter 1 verse 6 to 7. Dahil dito, kayo ay lubos na nagagalak. Bagaman ngayon, sa sandaling panahon, kung kailangan, ay pinagdalamhati kayo sa iba't ibang pagsubok, upang ang subok na pananalig ninyo na higit na mahalaga kaysa sa gintong nasisira, bagaman sinusubok sa apoy, ay masusumpong ang kapitapitagan, kapuri-puri at kaluwalhatian sa paghahayag ni Hesukristo. Ang proseso ay masakit, ngunit ang kinalabasan ay napakaganda. Huwag kang sumuko sa gitna ng apoy. Huwag kang bumitaw habang nililinis ka pa ng Diyos. Magtiwala ka, may layunin ang lahat, at hindi ka pababayaan ng Diyos habang ikaw ay nasa proseso. Number 4. Ang pag-iyak ay may hangganan. Darating ang umaga ng kagalakan. Maaaring napakahaba ng gabi ng iyong buhay ngayon. Maaaring tila walang katapusan ang dilim. Maaaring pakiramdam mo mananatili ka na lamang sa gabi ng paghihirap at pag-iyak. Ngunit nais kong ipaalala sa iyo ang pinakamakatotohanang pangako ng Diyos. Ang gabi ay mahaba, ngunit hindi nananatiling gabi. Darating ang umaga. Sabi sa Awit, chapter 30, verse 5. Ang pag-iyak ay maaaring manatili sa gabi, ngunit ang kagalakan ay darating sa umaga. Pansinin mo ang salitang manatili sa gabi. Ibig sabihin, pansamantala lamang. Hindi magpakailanman. Ang luha mo ngayon ay pansamantala lamang. Ang sakit mo ngayon ay pansamantala lamang. Ang hirap mo ngayon ay pansamantala lamang. At pagkatapos ng gabi, darating ang umaga. Darating ang liwanag. Darating ang ginhawa. Darating ang pag-asa. Darating ang iyong tagumpay. May panahon para sa lahat. Sabi ng salita ng Diyos, may panahon ng pagtatanim at may panahon ng pag-aani. May panahon ng pag-iyak, may panahon ng pagtawa, may panahon ng paghihirap, at darating ang panahon ng pagpapala. Kung ikaw ay nasa panahon ng paghihirap ngayon, huwag kang mag-alala. Hindi ito mananatili magpakailanman. Ang iyong panahon ng pagpapala ay malapit na. Sabi sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11. Ginawa niyang maganda ang lahat sa kaukulang panahon. Maghintay ka, magtiwala ka, magpatuloy ka. Ang iyong umaga ay parating na. Huwag kang susuko ng kahit sandali lamang bago dumating ang liwanag. 5. Hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos sa bawat hakbang. Ito ang pinakamahalaga at pinakamakapangyarihang dahilan kung bakit kailangan mong magpatuloy. Hindi ka mag-isa. Sa bawat luhang pumatak, nariyan ang Diyos na nag-iipon nito. Sa bawat gabing hindi ka makatulog, gising ang Diyos at nakikinig sa iyong panalangin. Sa bawat hakbang na halos hindi mo na kayang ituloy, hawak ka ng Diyos. Kapag pakiramdam mo ay walang kasama, kasama mo siya. Kapag pakiramdam mo ay walang nakakaunawa, nauunawaan ka niya. Kapag tila walang nakikinig,
Ang Diyos ay nakikinig, nakakakita at kumikilos para sa iyo. Sabi sa Isaiah chapter 41 verse 10. Huwag kang matakot sapagkat kasama kita. Huwag kang mangamba sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan ka. Aking iingatan ka ng aking pagliligtas. Hindi ka niya aalisin agad sa iyong pinagdaraan ng pagsubok. Ngunit hindi ka rin niya iiwan sa loob nito. Kasama ka niya habang tinatawid mo ang hirap. Hawak-hawak ka niya kapag ikaw ay nanghihina. Iniaangat ka niya kapag ikaw ay nadarapa. At tandaan mo ito, hindi ka tinawag na magpatuloy gamit ang sarili mong lakas. Ang lakas mo ay sapat lamang hanggang dito. Ngunit ang lakas ng Diyos ay walang hanggan. Sabi sa Pilipos chapter 4 verse 13. Kaya kong gawin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapatibay sa akin. Kaya huwag mong sabihin, hindi ko na kaya. Sabihin mo, hindi ko kaya. Pero kasama ko ang Diyos na kaya ang lahat. Kapag ikaw ay mahina, siya ay nagiging lakas mo. Kapag ikaw ay walang pag-asa, siya ang iyong pag-asa. Kapag wala ka ng kayang gawin, doon pa lamang nagsisimula ang pagkilos ng Diyos. Number 6. May mga taong nangangailangan sa iyo. Ikaw ay mahalaga at kailangan ka nila. Maaaring naiisip mo, wala namang may pakialam sa akin. Walang makapapansin kung wala na ako. Walang mangungulila. Huwag kang maniwala sa ganyang kaisipan. Kahit pakiramdam mo ay nag-iisa ka. May mga taong nagmamahal sa iyo. May mga taong umaasa sa iyo. May mga taong ang buhay ay mababago dahil ikaw ay naririto. May mga taong makakatanggap ng pag-asa dahil ikaw ay lumaban. May mga taong matututo ring magtiwala sa Diyos dahil nakita nilang hindi ka sumuko kahit napakahirap. Ang Diyos ay may layunin para sa iyong buhay. At bahagi ng layuning iyon ay ikaw ay maging pag-asa at lakas para sa iba balang araw. Darating ang panahon na makakatayo ka sa harap ng ibang taong nakakaranas ng parehong hirap, parehong sakit, parehong pagkabigo at masasabi mo sa kanila, nandiyan na ako. Ganyan din ang pinagdaanan ko. Akala ko ay hindi ko na kaya. Akala ko ay wala ng pag-asa. Ngunit sa tulong ng Diyos, nakaraos ako. Kaya kung kaya ko, kaya mo rin. Ang iyong paghihirap ngayon ay magiging pag-asa para sa iba bukas. Ang iyong kwento ay magiging patotoo ng katapatan at kapangyarihan ng Diyos. Kung susuko ka ngayon, anong mensahe ang maiiwan mo sa kanila? Kung magpapatuloy ka hanggang sa magtagumpay ka, ikaw ay magiging liwanag para sa marami na nabubuhay sa dilim. Huwag mong bawiin ang iyong patotoo bago pa man ito mabuo ng ganap. Kailangan ka ng Diyos. Kailangan ka ng mga taong darating pa lamang sa iyong buhay. Kailangan ka dahil may mensaheng ipagkakaloob ang Diyos sa pamamagitan mo. Number 7. Higit sa lahat, mahal ka ng Diyos at may pangako siya sa iyo. Higit sa lahat, kailangan mong magpatuloy dahil mahal ka ng Diyos. Hindi dahil perpekto ka. Hindi dahil
walang pagkukulang sa iyo, kundi dahil ganyan kadakila ang pag-ibig niya sa iyo. Nilikha ka niya ayon sa kanyang wangis. Ibinigay niya ang kanyang sariling anak upang matubos ka. Bawat buhok sa iyong ulo ay bilang niya. Bawat luha mo ay kinokolekta niya. Bawat araw ng buhay mo ay nakasulat sa kanyang aklat bago pa man ikaw ay mabuo. Sabi sa Juan chapter 3 verse 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, kung ibinigay niya ang pinakamahalagang pag-aari niya para sa iyo, walang anumang bagay na hindi niya ibibigay sa iyo kung makabubuti ito sa iyo. Kung kanya ang langit at lupa, paanong iiwan ka niya? Kung hawak niya ang lahat, paanong pababayaan ka niya? Mahal ka ng Diyos higit pa sa may papaliwanag ng isip ng tao. At dahil mahal ka niya, may magandang plano siya. At dahil mahal ka niya, hindi ka niya pababayaan. At dahil mahal ka niya, magtatagumpay ka sa huli. Kaya ngayon, nais kong hilingin sa iyo na huminga ka ng malalim. Itaas mo ang iyong ulo. Punasan mo na ang iyong luha. At tingnan mo ang iyong sarili. Hindi batay sa iyong nararamdaman. Hindi batay sa iyong sitwasyon. Hindi batay sa sinasabi ng iba, kundi batay sa pangako ng Diyos. Ikaw ay mahalaga. Ikaw ay may layunin. Ikaw ay pinagpala. Hindi pa tapos ang kwento mo. May layunin ang bawat hirap mo. Darating ang iyong umaga ng kagalakan. Hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos. Tapat ang Diyos. Tutuparin niya ang pangako niya. At higit sa lahat, mahal ka ng Diyos. At may magandang kinabukasan ang inihanda niya para sa iyo. Kaya't sabihin mo kasama ko ng buong puso, ng may pananalig at ng may lakas. Hindi ako susuko. Magpapatuloy ako dahil hindi pa tapos ang kwento ko. Magpapatuloy ako dahil may layunin ang bawat hirap. Magpapatuloy ako dahil may mga taong nangangailangan ng aking patotoo. Magpapatuloy ako dahil darating ang aking umaga ng kagalakan. Magpapatuloy ako dahil kasama ko ang Diyos sa bawat hakbang. Magpapatuloy ako dahil tapat ang Diyos at tutuparin niya ang pangako niya. Magpapatuloy ako dahil mahal ako ng Diyos at may magandang plano siya sa akin. Sa pangalan ni Jesus, magpapatuloy ako, magtatagumpay ako at magpapalakas ako. Amen. Sabi sa awit, chapter 31, verse 24. Magpakatatag kayo at palalakasin niya ang inyong puso, kayong lahat na umaasa sa Panginoon. Kaya anuman ang iyong pinagdaraanan ngayon, magpatuloy ka. Kahit mabagal, ang mahalaga ay pasulong. Kahit may takot, ang mahalaga ay hindi ka humihinto. Kahit masakit pa, ang mahalaga ay hindi ka sumusuko. Ang Diyos ay hindi nagmamadali. Ang Diyos ay hindi nagkakamali. Ang Diyos ay hindi napapagod. At ang Diyos ay hindi ka pababayaan. Kapit ka lang, magtiwala ka lang, magpatuloy ka lang.
Dahil darating ang araw na titingin ka pabalik at sasabihin mo ng may luha ng pasasalamat. Salamat, Panginoon. Hindi ako sumuko. Dahil kung sumuko ako, hindi ko makikita kung gaano kaganda ang aking kinabukasan. Salamat, pinanatili mo akong matatag hanggang sa ako ay magtagumpay. Salamat dahil kasama mo ako sa bawat hakbang. Salamat dahil mahal mo ako. Magpatuloy ka sa buhay. Kasama mo ang Diyos. Hindi ka nag-iisa. Magtatagumpay ka.